Dear Kuya Poy, ako po si Mark, 26 years old mula dito sa Rizal. Mayroon akong girlfriend na si Joy. 5 years na ang relasyon namin at pakiramdam ko, nagsasawa na siya. Ito yata yung kung tawagin ay silent quitting. Yun bang hinihintay niya na lang ako na bumigay at sumuko na sa relasyon naming dalawa para wala sa kanya yung guilt sakaling maghiwalay kami. Kuya Poy, sa tuwing lalambingin ko po siya, kung hindi nagsusungit, ay talagang paiwas po. Hindi na rin po siya sumasagot sa mga pagsasabi ko ng I love you at laging irritable na kapag kakasama ako. Sa loob ng 5 taon na pagsasama namin, kilalang kilala ko na po si Joy. Kaya alam ko po at halatang halata kung meron talagang nagbago. Nagsimula po kasi ito nang mapag-usapan namin last year kung kailan kami magpapakasal. Actually, si Joy po ang may gustong-gustong mapag-usapan na ang kasal. Pero sa parte ko po kasi, Kuya Poy, ako ang breadwinner ng pamilya. Kaya hindi po ganoong kadali para sa akin na mapakasalan siya at bumuo na rin ng sarili kong pamilya, lalo't marami pa po akong obligasyon at responsibilidad. Ilang beses ko naman pong sinubukan na ipaunawa kay Joy na mahal ko talaga siya. Kaya gusto ko ring maintindihan talaga niya ang sitwasyon ko at magawa namang hintayin ako. Because I only want what's best for us. Ang gusto ko, tapos na rin ako sa mga obligasyon ko sa pamilya ko at ready na rin talaga kaming bumuo ng sarili naming pamilya. Ngayong taon, Kuya Poy, mukhang dumating na ang kinatatakutan ko. At ito nga, yung maramdaman na magsawa na si Joy sa mga paliwanag ko at sa sitwasyon ko. At siya na nga mismo ang bumitaw sa relasyon namin. Gusto ko pong isalba ang kung anuman ang meron kami, Kuya Poy. Ano po ba kaya ang pwede kong gawin para maibalik yung spark at pagmamahal sa akin ni Joy? Alam kong maayos man namin ito ay hindi ko rin siya magagawang pakasalan agad. Pero papaano ko po kaya siya makukumbinsi na magstay at maghintay pa ng kaunti pang panahon para sa akin? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at umaasa po ako na mabigyan ng inyong payo katulad ng maraming mga tagapakinig ng Heart to Heart sa True FM. Lubos na gumagalang, Mark. Napakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin nitong si Mark kung saan ay parang naiisip niya na ito raw na 5 years niya ng karelasyon na si Joy ay meron yung tinatawag na silent quitting na o yung unti-unti ng paglayo at hinihintay na lamang siya na magsabi na tapos na ang ating relasyon. At nagugat daw po ito dahil sa kanilang pag-uusap last year ng pagpapakasal kung saan hindi pa nga maibigay nitong si Mark dito kay Joy. Okay, Mark, ganito. I don't think na yung delay, yung delay lamang ang ipinagtatampo sa'yo o ikinakawalang gana nitong si Joy sa ngayon. Kung nakikita mo man siya na parang cold, sabi mo nga yung treatment sa'yo, irritable, 'di ba? No, I don't think so. Ayan, last year pinag-usapan ninyo, sabi mo nga yung pagpapakasal because
marriage is a major life decision. Alam na alam natin yan. Hindi basta-basta. At kung natatakot ka, normal yun. 'Di ba? Bilang isang may karelasyon, kailangan ikaw ay handang-handa talaga. Pero, hindi rin naman dapat na isipin na gusto ni Joy na iwanan mo na ng lubusan yung mga responsibilidad mo sa pamilya mo at sinabi mo nga kasi na ikaw yung breadwinner. No, I don't think so. Sa 5 taon ng pagsasama ninyo, alam na alam din yan ni Joy. Pero, it seems to me na wala ka kasing konkretong plano para sa inyong dalawa nitong si Joy. Nagmamadali na ba na maikasal itong si Joy? No, I don't think so. Pero ang nakakapagod kasi dyan, Mark, para mas maunawaan mo, ang mas nakakapagod dyan ay yung hindi ka mabigyan ng assurance nung partner mo. 'Di ba? Pinag-usapan niyo yung kasal, teka lang. 'Di ba? Laging teka lang. Lagi na lang, wait lang, kasi napaka-importante talaga nung assurance. Kailan ba yan maibibigay, Mark? Hindi pa pwede at hindi tama na puro wait lang ang sagot mo doon sa partner mo. Dahil sasabihin ko sa'yo, ang responsibilidad para sa pinakamamahal nating pamilya na kinabibilangan nga na magulang natin, mga kapatid natin, hindi matatapos yan. 'Di ba? Of course, mahal natin sila. Pero sa pagbuo ng yung sariling pamilya rin, yan ay kailangan din pinaghahandaan. Kaya sa ngayon, siguro ang makapagpapabuhay ng, sabi mo nga, ng lumalamig na pagtitinginan ninyo nitong si Joy is to give her assurance. Hanggang kailan ba ako maghihintay, Mark? Di ba ganun yun eh? Hanggang kailan ako maghihintay? Kasi dapat mo maunawaan, Mark, hindi matatapos ng pagkatapos na yung pinapaaral mong kapatid, yun na yung responsibilidad mo. No, I don't think so. Pwede ka naman din magtuloy kahit pa nga nag-asawa na kayo nitong si Joy, di ba? Oo, pero yung assurance siguro, in a year's time, 2 years pa ba ang hihintayin ko? 3 years pa ba? Yung ganyan. Yung hinihintay niya sa'yo. Pero kung laging, wait lang kasi ang dami ko pang ang dami. Diba? Ang dami. Nasan ako doon? Nasan ako sa mga pinaghahandaan mo, Mark? Malamang yan ang tinatanong sa'yo nitong si Joy. But the moment na you decide na magsabi kung hanggang kailan, dapat maging totoo ka rin doon. Diba? At sinasabi ko sa'yo, hindi naman ibig sabihin na nagwi-withdraw ka na ng suporta doon sa pamilya mong tinutulungan. Pwede pa rin. Nga lang medyo malilimitahan dahil ikaw man ay meron na ring paghahandaan na pagsasama ninyo ni Joy in the future, 'di ba? At pamilya nyo rin kung mabibiyayaan agad-agad. Importante, hanggang kailan dapat na maghintay ito si Joy. Hindi pwedeng wait lang. Kahit nga yung mga bata kapag ang sagot sa'yo, di ba? Wait lang, nakakainis na. Yan pa, kasal pinag-uusapan ninyo, wait lang. Talagang mapipikon ka rin, mauubos ka rin, mapapagod ka rin. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy, mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.